no? So sa video na to guys, ang pag-uusapan natin is sa lahat ng mga side hustle options na meron tayo sa generation natin ngayon, bakit network marketing pa rin ang I would recommend you to try. So kung ililista natin lahat ng mga pwede mong pagkakitaan, marami na talaga. Pwede kang mag-TikTok affiliate, pwede kang mag-TikTok Yellow Basket, pwede kang mag-Shopee, pwede kang mag-Lazada, pwede kang maging content creator, pwede kang maging gamer, pwede kang mag-stay at home na, may mga home-based na mga trabaho. Marami na ganun, di ba? So, you compare several years ago na wala masyadong option. That's why sobrang swabe ang network marketing. So, throughout the years, may mindset ako na akala ko, sandali lang, baka hindi na relevant ang network marketing kasi marami ng mga options na pwede yung mga taong pagkakitaan. Baka hindi na talaga better or best option ang network marketing. Now, let me explain this. Bakit ko sasabihin to na there are so many opportunities out there na kumita. Kaya kung nandito rito, nakikinig ka sa akin, and at some point, you're still looking for a way, Gerard, paano ba ako magdagdag ng pagkakakitaan? Marami talaga. I mentioned some. May mga ino-offer ng mga affiliate marketing, yung mga ganun. So, but if you're gonna ask me, is still network marketing relevant? Relevant pa ba ngayon sa panahon natin ngayon yung network marketing? Yun yung tanong eh. Tama, ito ba talaga yung promise ba ng network marketing is still true today? Okay? Gusto nyo bang malaman yung sagot? So, nasan ba nakaposisyon ng network marketing as of the moment? I think yung old network marketing na style ng hype, yung mga power-power, yung mga, yung mga ganong klaseng style na hindi ka flexible, yung talagang bara-bara, yung mga ganong klaseng mga banatan, yung mga tipong puyatan, walang pakialam, mga ganon. Hindi ko alam kung magiging attractive pa yung mga ganong klaseng offer sa taong ito. Kasi nga, na-mention ko nga sa inyo na maraming mga income opportunity na po pwede na. Bakit ako magpupuyat ng hanggang alas 3 ng umaga kung pwede naman akong kumita ng ibang pagkakakitaan ng, na hindi ko ganun yung grabe yung simula, tama ba? Annabel Laurito, magandang araw. And I think, kailangan nating pag-usapan to kasi hindi po na-outdate ang network marketing. Ang na-outdate po is yung paraan of way kung paano siya ginagawa. Maliwanag po ba yun? Naalala ko several years ago, nung hindi pa ako gumagawa ng mga content na ganito, tapos marami pa akong hindi alam sa online, marami pa akong hindi alam sa marketing online, paano ba mag-market ng online, wala pa akong automation sa business ko right now. Marami pa akong hindi alam. Dumating ako sa level na may dilemma ako, sabi ko, paano ko i-grow yung ganitong negosyo? Ang mga tao, hindi na sila ganun ka-excited kapag sinabi mong network marketing. Kung pwede kang kumita, for example, pwede kang kumita na nasa bahay. Di ba? Usually ganun, home-based. Kaya sabihin ng iba, yung trabaho ko, home-based naman, anong pagkakaiba? Tama ba? Sa tingin nyo, ibig ko sabihin? Or sabihin ng iba, kaya ko namang kitain yung kinikita na ganyang kalaki sa trabaho ko kahit na nasa Pilipinas lang ako. Kasi dati, yung mga malalaking income, ayaw nyo mag-abroad ka, or alam mo yun, or talagang magnegosyo ka ng traditional. Right now, may mga iba't ibang businesses na pwede kang magsimula sa low cost o kahit wala kang capital or kahit simula ng capital, wala po, pwede kang magsimula basta madiskarte ka. Di ba? So, maraming pagkakitaan. Pero, kung tatanungin nyo ako, bakit network marketing? Ang network marketing po is still the best as of the moment kasi number one, the flexibility. Pero pag sinabing flexibility, kailangan talaga magbigay kayo ng opportunity sa tao na flexible talagang ang way kung paano siya gagawin. Siguro, maa-outdate lang yung network marketing means of doing the business. Kung ang means of doing the business talaga is ganun pa rin ginagawa like mga 1980s or 1970s. No? Pero kung i-update mo yung sarili mo, paano ba talaga siya gawin sa X amount of time at matuturoan ko yung team ko na the same na gagawin nila, alam niyo yun, like, I have full of part-timers in my organization. I think mas magiging okay siya. Another one, better ang network marketing dahil nga flexible siya at saka very, very flexible din yung startup. The only reason kung bakit hindi nararamdaman ng karamihan na flexible ang startup sa network marketing dahil even right now, marami sa atin na sabihin na natin to, na naglabas ng malaking capital, hindi mo nabawi yung nilabas mo sa network marketing. Like possible, naglabas ka ng 300,000 sa network marketing o naglabas ka ng 400,000, naglabas ka ng 500,000. Tapos, sa pag-akala na kapag kinuha mo yung ganitong kalaking capital, pag kinuha mo yung ganitong kalaking ng package, is merong mga special na mga system na ituturo sa'yo. But the truth of the matter is wala.
Ibig sabihin, there's nothing wrong sa pagdadagdag. I think what's wrong is to force people to get the higher packages or bigger packages. Pero the problem is, walang sistema na may ituturo na paano mababawi. Ibig sabihin, na muuubusan ng pera ang tao instead na kumikita. Tama ba? So, flexible po ang income, flexible ang startup, provided may sistema. So, which means the key here is system. Network marketing is still relevant as long as merong tamang flow kung paano gagawin ang negosyo. Pero kung walang tamang way kung paano gagawin ang negosyo at kaya siyang gawin ng online, at kaya siyang gawin ng kahit nasa bahay ka, at kaya siyang gawin ng kahit may full-time na trabaho, medyo magkakaroon tayo ng challenge doon paano natin i-offer sa tao yan. So kung tatanungin niyo ako, another one, kung bakit network marketing, number one, flexible ang capital. Number two, flexible ang time na pwede mong ibigay. Number three, community. Community at saka mentoring. Provided meron. Pero kung wala, that's also another thing. So, again, kung nakikinig ka ngayon sa akin dito at sinasabi mo sa akin, Jared, alam mo, tama ka kasi parang pakiramdam ko, parang yun yung kailangan namin ma-improve. You got to understand na sino sa inyo dito kapag nakikipag-usap ka sa iba, parang they are not as excited kasi parang feeling nila kaya na makinin yung the same result sa ginagawa nila as of the moment. Pero na-realize ko, kailangan natin i-highlight itong mga unique sa network marketing. Kung may malakas kayong community, if you have a very strong community, if you have a very strong system sa team ninyo, na kayang ma-duplicate in your organization, maniwala kayo sa akin, sobrang swabing gawin ng network marketing. Kasi even if you start e-commerce, kahit magsimula ka sa mga affiliates, kahit magsimula ka sa mga online shops na ganito, yung mga tipong magpo-post ka lang tapos meron kang percentage na ganun, you still need a system around it. Pero what I love and what I appreciate about network marketing as a business, it's because basta as long as merong provided it is a whole one kumaga nandun na lahat ng kakailanganin mo to grow your business. Another one, with the rise of AI, I think ito yung isa sa mga reasons ko din. Sa pag-rise ng artificial intelligence, sa pag-rise ng maraming mga trabaho ang unti-unting nawawala. And maniwala ka sa akin, hindi lang unti-unti, drastically pagkabukas wala na sila ng trabaho. So sinasabi ko to, even may mga home-based tayo ng mga trabaho. Like for example, yung mga nagtatrabaho may mga freelancer dito, di ba? Nare-replace na kayo ng AI, nare-replace na kayo ng mga technology. And kung titingnan ninyo, isa sa mga nagiging concern is this. Ano yung nagiging concern? Ang nagiging concern is, hindi na alam kung ano yung magiging alternative. So, isa sa mga bagay na na-appreciate ko sa network marketing is this is an industry or this is a community where you will learn soft skills that is irreplaceable whatever technology would come in. Ulitin ko ulit. Kung ano yung matututunan mo sa network marketing business, ito yung mga hindi mare-replace ng AI. Example, leadership. Hindi po mare-replace ng AI ang leadership. People skills. Your ability to connect with people. Your ability to persuade people. Ito yung mga skills na kapag willing ka lang sana na ibigay yung sarili mo sa proseso, matututunan mo itong mga bagay na to. The problem is, marami sa mga pumapasok sa network marketing na hindi sila willing gawin kasi nga, iba yung way na binenta sa kanilang network marketing. Puupo ka lang, hindi ka magpapakita sa tao, nasa likod ka lang ng TV, ng monitor, gagawa ka ng business mo. Ay mga ganon. Like, these things make network marketing cheap and unreliable. Kasi maraming mga tao na pinangakuan sila na ganito yung nasa front, pero nasa pagpasok na iba pa rin nangyayari. Marvin De Wakuha, musta? Are you learning? Type nyo nga learning sa my comment kung natututo kayo sinasabi ko. Tama. So, type nyo nga learning. Do I make sense? Tama ba yung sinasabi ko? So, kung bibigyan mo lang yung sarili mo ng pagkakataon na i-engage yung sarili mo sa proseso ng network marketing, marami kang matututunan na skills dito na hindi kayang ma-replace kahit ano pang technology yung dumating. The teaching skills, the ability to lead a team or persuade a group of people. Yung mga ganong uri ng mga skills, isa talagang sa network marketing matututunan mo siya. So, think about that.
maybe you are a freelancer right now. Or maybe OFW ka as of the moment. Or possible, nakikinig ka ngayon sa akin dito at stay-at-home parent ka. Or maybe you are public servant or maybe nagtatrabaho ka sa gobyerno. Kung ano man ang trabaho mo as of the moment at gusto mong magdagdag ng pagkakakitaan, network marketing is really the best option of business. Marami sa inyo dito nakikinig sa akin. Later mo na, sino dito nakaka-relate? Type mo relate. Later mo na na-realize na network marketing pala yung napasok mo. Sige nga. Sino mo type mo ako? Diba? Kung ikaw yan, kung ikaw yung later mo na na-realize na network marketing pala yung napasok mo, and at some point, parang nandun ka pa sa level kung tinitingnan mo, ano ba to trabahuhin ko to, hindi. Pero kasi nag-capital ka na and all, ang suggestion ko, bigyan mo sarili mo ng pagkakataon sa proseso. Since nandito ka na naman, no? And I hope hindi ganun yung pagkakapresent sa'yo. Naka mo ba, I hope hindi ganun yung pagkakapresent sa'yo. Na sana sinabi sa'yo in the beginning para at least you made a sound decision. Ang gusto ko i-emphasize is, bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na matuto. Maraming, kasi there's so many things that you would learn in network marketing na hindi mo matututunan kung magsistay ka lang sa trabaho mo as of the moment. Ang sa trabaho kasi natin, sobrang highly specialized siya. Halimbawa, no, ako dati nagbabarko ako. Yung career ko sa barko, yung skills ko sa barko hanggang barko lang yun. Maliwanag ba? Pagbaba ko sa barko, hindi ko na magagamit yun sa araw-araw ko na buhay. Some of you may ganong klaseng trabaho. Maybe you are machine operator ka for a specific manufacturing. Or maybe nasa corporate ka na ang tasks mo, hindi mo naman na-apply. Pero alam nyo ba, sa network marketing, kapag natutunan mo yung mga skills sa network marketing, you can apply it to any other businesses. Ganon katindi po. Kaya nga tinawag ni Robert Kiyosaki ang network marketing as the business school. No, kung wala kang background sa business or gusto mong matuto ng negosyo, network marketing talaga kasi marami ka talaga matututunan dito as in. Tama. Watching from Saudi si Jillian. Hello, Jillian. Natututo ba? Time yung learning sa my comment ka natututo kayo sinasabi ko. No? Another one. Kung magsisimula ako ng business, network marketing, kasi guys, one time ka lang magka-capital, example, kahit yung pinakamalaking capital, pero yung potential ng business mo, sobrang laki. Sobrang laki. For traditional, let's talk about traditional businesses. For traditional business, kailangan mo mag-rolling ng capital kung gusto mo mag-expand. Sa network marketing, isang beses ka magka-capital, maybe you got the bigger package, maybe kahit mag-500,000, 300,000, 150,000, magkano man yung capital ng pinakamalaki. And then, ang potential, kung titingnan mo yung compensation plan, sobrang laki ng potential ng leverage income. Ibig sabihin ng leverage income, which means hindi lahat ng effort ng income sa'yo 100%. Which means if you do the building of team the right way, kung tama yung pagbibuild mo ng team ng maayos, no? You do it the right way, you do it in a very good fashion, in an ethical way, mabilis pulmaki yung organization mo, maglalaki yung organization, magsasolid ng organization mo, tuloy-tuloy yung pasok ng volume, tuloy-tuloy yung pasok ng income. So, magbibigay sa'yo ng maraming oras. Ito nga sinasabi ko, I don't know if you're gonna agree with this. Tingnan nyo to Think about this. May mga ibang businesses na kapag lumalaki yung business, kumukonti yung oras ng may-ari. Kasi hindi na si-systematize. Sa network marketing, basta tama in place ang sistema, habang lumalaki ang business mo, dumadami oras mo. I've seen that over and over again to people where they enjoy the result of their network marketing business dahil sa habang lumalaki yung organization, dumadami oras nila. Kasi nagsosolid yung organization nila. Tama. Yun po yung isang potential ng network marketing. Agree ba kayo doon? Type yung agree kung agree kayo sinasabi ko. Kakastart ko lang, sir, 1 month para grabe nahihirapan ako sa prospecting. Okay. So, like for example, if you are like Jillian, nakakasimula lang sa network marketing, 1 month pa lang po. So, kung first time nyo pong pumasok sa business or first time nyo pumasok sa ganitong uri ng negosyo, sa sales or mag-close ng deal, natural po na mahihirapan kayo sa simula. Maliwanag po ba? So, hindi po yan unique yung experience ninyo. Hindi unique yung experience niyo, pero ito nga yung sinasabi ko kanina, na if bibigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na matuto, ibibigay mo yung sarili mo ng pagkakataon na matutunan ang kailangan mo matutunan sa business, and do it one step at a time, one learning at a time,
Bigyan mo sarili mo 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Think about that. Give yourself that 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, how many years. Marirealize mo na ang layo mo na pala, ang layo ng skills mo as long as you do it repetitively. So kung 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months ka na, wala ka pang isang taon, or maybe wala ka pang 5 taon dito sa business, bigyan niyo yung sarili ng pagkakataon na matuto. Give yourself the chance. And paano ba bibilis yung learning ko? Tingnan niyo to bibilis ang learning mo sa network marketing kung mabilis kang mag-execute. So, I have seen enough people na mentor ko, both paid mentorship, which is people pay me to mentor them, and then my personal team under my organization. Maniwala kayo sa akin, isang bagay lang talagang napinsin ko. Ang mga teammates, okay? Ang mga teammates ko or ang mga paid mentoring ko na mabilis mag-execute. Yung tipong pag sinabi namin, for example, mag-mentoring kami, kakausapin ko sila, and then we will come up with a conclusion, sige, ganito yung gagawin. So may action plan. Yung mga mini-mentor ko na paid at saka even sa may organization ko, na kapag immediately ginagawa nila agad, sila yung mabilis nag-execute, sila yung mas maraming execution, sila yung mas mabilis natututo. So the faster na natututo ka, mas mabilis mo makukuha yung resulta mo. Maliwanag po ba? So, maraming mga tao tinitingnan ang network marketing, akala nila lottery ito. Hindi po ito lotto. Hindi po ito sweepstakes. Hindi po ito gambling. This is a business, and a business requires skills. And majority of us, pupasok tayo sa network marketing hoping and praying na sana makahanap ako makahanap ako ng whale, ng agila. Pero sa totoo lang, for you to do that, kailangan may specific ka na skill set para ma-provide mo yung pangangailangan if ever yung agila pumasok sa organization mo. So, for you to do that, the result comes from repetitive execution, learning. Natututo ka, mabilis ka matuto, ang rate ng pagkakatuto mo is mabilis na sa rate ng execution mo. So there are people na medyo mabagal sila. Pag sinabing, sige, halimbawa, sasabihin ko na, sige, kipag-usap ka sa 5 tao sa isang araw. Ang ginawa, 5 tao sa isang buwan. Nakipag-usap pero 5 tao sa isang buwan. Versus 5 tao sa isang araw. So tingin mo, sino mas matututo? Sino yung mas mabilis na matututo? Yung kung mag-usap na 5 tao sa isang buwan o 5 tao sa isang araw? Siyempre, yung 5 tao sa isang araw. Kasi mas mabilis yung pacing mo. Pero kung mabagal ang pacing mo, of course, don't expect na mabilis ang magiging resulta mo. Nakuha? Nakuha niya. So ngayon, na-feel mo na parang, Gerald, parang kasi meron pa akong kailangan na proseso na matutunan sa pag-business and all. You know what? Let me explain this. Kung ano yung kailangan mong gawin mo agad. Huwag ka magdadelay. Okay? So, with all that, sinasabi ko to kasi I still believe that network marketing is one of the best businesses na gagawin mo. Basta gawin mo siya ng tama. Exciting ba? Eden Forzuelo, mahirap siya, sir, especially sa closing deals po. Sometimes napapaisip ako na mag-stop na. Eden Forzuelo. Okay. So, I think, Ma'am Eden, hindi lang naman ikaw yung napapaisip niyan. And I think hindi lang naman sa network marketing na nangyayari na merong isang nagsimula na napapaisip na mag-stop. So, hindi po ito parang isolated case on your part. Pero kung ako po yung tatanungin ninyo, if you're gonna ask me, bigyan niyo yung sarili niyo ng pagkakataon pa na matuto. Kasi even closing deals, for example, in your case, Ma'am Eden, closing deals, yung kay Jelian, nahihirapan maghanap ng prospect, so pahirap ng prospect. These are skill set. And this skill set can be developed. Kasi kung 1, 2, 3, 4 na beses mo pa lang naman siya ginawa, 6 na beses, 10 beses mo siya ginawa, and hindi pa consistent yun, parang yung 6 na beses na yun sa isang buong taon mo pa ginawa, talagang hindi mo siya ma-i-improve ng mabilis. Diba? So kung ako tatanungin nyo, bigyan nyo yung sarili nyo ng pagkakataon na matutunan pa siya. Tama ba? Maximum Magaso, magandang araw. Are you learning? I hope natututunan kayo sinasabi ko. So, of all this na sinasabi ko, you can have other options out there. Pero personally for me, sa dami ng nakita kong nagbago ang buhay dahil sa network marketing, I will still choose network marketing as the business opportunity na sisimulan mo. Kung nasa network marketing ka na, nakikinig ka ngayon sa akin, you're a network marketer, maybe you are 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 10 months, 1 year, 5 years, 10 years ka sa network marketing. Never stop learning.
kapag may natutunan, execute agad. Dapat mabilis ang pag-execute para mabilis ang matuto. Mabilis ka mag-a-adjust, mabilis ka matututo. Okay? And then magugulat ka na lang, your sales are increasing, your organization is growing, then your income is multiplying. So within 1 year pa lang kayo. So depende po yan kung ilan po ba ang kinakausap ninyo, ilan yung naging execution ninyo, di ba? Kasi pwede naman po ng 1 year tapos ilan po ba, no? Depende po kasi sa numbers na inilagay ninyo. Diba? So, another thing na gusto ko rin sabihin na there are so many network marketers na ang daming ginagawa sa network marketing na hindi naman necessary na dapat gawin. Alam mo yun, like, there's so many good, these are seemingly good activities. So parang hindi naman siya kailangan dapat yung ganung activity, di ba? So kami sa team namin, even yung mga programs, like for example, kasi may masabi ko pala sa August 12, I have this, ngayong araw na to, mamayang 10 p.m., kung gusto nyo pong humabol, pwede pa kayong humabol sa sulong program mamaya. So go to sulongprogram.com, check nyo dyan sa may comment section, may nakapin ako dyan na post, na comment, no? Check mo lang if you are, this is a different program among the programs na na-release ko because it's more on setting the pace and setting the tone when it comes to really building the business, no? So, yan. So, if you want to try that one. Anyway, yun na naman yun sa akin, no? The network marketing business, sabi nga ni Eric Corey, hindi siya perfect. Pero it's just a better option. I have many reasons to really say that it's still the best business opportunity. I hope ganun din. Naniniwala ka ba doon? Sige nga, type mo nga dyan sa my comment kung naniniwala ka. Type mo, solid network marketer. Yan. Type mo nga dyan, solid network marketer. No? This is really an amazing industry. And I'm really excited on how many people pa, ilang Pilipino pa ang mababagong buhay dahil sa industriyang ito. So, yan na naman for me guys. Now, for those who wanted to catch up with the program, check mo na sa my comments or go to sulongprogram.com. Meron akong coupon code dyan na nilagay sa my comments. Gamitin mo yan para you can get the discount. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.